Nakakalmot pala ako ng pusa. Kaya ayan, andito na naman kami sa hospital para ako yung magpa-injection nga. Itong hospital pala na ito ay malapit lang sa amin. Sa mismong city ito. Nakapunta na rin pala ako dito dati dahil nung nanganak yung isa kong hipag, ay na-confine dito yung anak niya. Nagkakomplikasyon yata sa dugo. Doon nga ako nakakita ng mga baby, mga kulang sa buwan. Tapos ang dami nagbabantay, mga nakasalpak sa sahig. Dito pala ako sa nguso kinalmot. May tagyawat ako dyan eh. Yung mismong tagyawat ko ang kinalmot, kaya ako natakot. Eh, isang nguso pa. Eh, syempre malapit ka ako sa utak. Baka ako mamaya marabis ako eh. Yari ako niyan. Agad yan eh, epekto ka ako. Kaya natakot talaga ako. Kaya eto, 2:00 na naman na madaling araw ito nung nagpunta kami. Sabi ko nga sa asawa ko, ay hindi ako makakatulog ka ako hanggat hindi ako na-injectionan. Sinasabi nga na asawa ko na kahit wag na daw dahil nga alaga namin eh. Tapos, may vaccine na rin kasi yung pusa ng bayaw ko, kaya kahit na sana hindi na. Ayan, dito na pala ako tuturukan. Sus Ginoo, para akong namumutla natatakot ako sa karayom eh. Takot na takot talaga ako sa karayom. Tapos dito pala, hindi ko alam sa iba ha. Pero ilang beses na ako naturukan ng ganyan eh. Tapos nagpakuha na rin ako ng dugo dati nung sa laboratory. Parang hindi uso talaga dito yung lilinisin muna. Hindi ba sa atin yung bulak, pupunasan muna ng may alcohol bago tusukin, ganun. Dito, parang hindi uso sa kanila ganun. Kabudtutusukin ka na lang. Sa bagay, alam nyo, nung pandemic, ay hanap ako ng hanap ng alcohol dito. Kahit saan akong tindahan magpunta, wala akong mabila ng alcohol talaga. Ang tinda lang nila sanitizer. Sabi ko, anong alcohol? Wala talagang alcohol. Hindi ko nang alam sa ibang lugar dito sa Pakistan ha. Pero dito sa amin kasi, medyo liblib na eh. Sa probinsya kasi kami eh, hindi kami sa mga big city. Ayan pala, pauwi na kami. Wala pa kaming 10 minuto dyan sa hospital, natapos na kami. At ganun pa rin, dahil nga government hospital ito, wala pa rin kaming binayaran kahit na piso. Pero sa Multan, meron din mga private na hospital. Ay utod din naman talaga ng mahal. Kasi sa totoo lang, maichika ako sa inyo kahit di nyo tinatanong nung mga nagdaang panahon, hindi, nung nakaraang buwan, yung biyanan kong lalaki, nagkasakit yan eh, na-hospital din yan. Tapos sumunod, itong bayaw kong sumunod sa asawa ko, yung may asawa, hanggang ngayon, andito sa biyanan ko yun, dito nakatira, nagpapaalaga. Kasi nga, hanggang ngayon may sakit. Siya yung muntik ng ma-confine ng matagal dati sa may private hospital sa Multan. Kasi hindi daw kayang gamutin sa government. Available lang daw yun dun sa hospital na yon. Ngayon, ang bayad naman ay 110 to 120k rupees yata per day. Ay mabuti na lang talaga. Hindi nagtagal dun yung bayaw ko na yun. Ito palang mga naglilinis dito sa lugar namin. Ayan yung mga nakakulay green. Akala ko tuwing umaga lang sila naglilinis. Pero ano pala sila? 34 oras. Hindi, 24 oras pala sila. Kaya pala kung mapapansin nyo, kung nanonood kayo sa akin matagal na panahon na, yung mga video ko sa YouTube, madumi dito sa lugar namin, talagang ang basura dyan, kaliwat kanan. Pero kung mapapansin nyo ngayon, tignan yung mga daan, malilinis na. Kasi nga meron ng mga tagalinis, 24 oras pala sila. Tapos kahit sa mga bahayan sa amin dati, kung mapapansin nyo, pag may bakanting lote, dun sila nagtatapon. Pero ngayon, wala na ako nakikitang ganun. Kasi nga, naglalagay na sila ng mga basurahan. Pag makakita kayo sa gilid ng bahay, yung kulay green, yun yung mga basurahan. Araw-araw, may nangongolekta doon. Tapos magbabayad ka lang doon ng 500 rupees a month. O meron ng mga taga-tapon ng basura. Eh magkano 500 rupees a month? 100 mahigit lang sa peso yun. Naghahanap pala kami ng bilihan ng dude bottle. Yung lagi namin iniinom na may gatas na may almond. Kaya nga lang ay wala, sarado silang lahat. Pero ayan, umiikot pa rin kami, naghahanap pa rin kami ng bukas, pero wala nga kaming matagpuan. Nagpunta rin pala kami dito sa may gasolinahan kasi dito may nagtitinda rin dito ng dude bottle eh. Kaya nga lang ay sarado rin. Kaya ayan, kumaliwa na rin kami. Tapos tinignan ko nga yung gasolina ngayon kung magkano na. Ay 310 rupees na lang. Dati yan, kulang 400 yan. Ang dude pala ay milk ha. Ay hindi ko alam kung tama ako pero sa pagkakaalam ko, ang dude ay milk. Nga pala, hindi pala anti-rabies yung isinaksak sa akin. Kasi nung bago kami saksakan, may pinuntang kaming kwarto eh. Hindi ko alam kung doktor yun. Pero sinabi ng bayaw ko na 2 months daw yung pusa, alaga namin, may vaccine, ganun-ganun. Tapos sabi ng lalaki ay hindi ko na nga daw kailangan ng anti-rabies kasi alaga naman daw may vaccine na. Kaya ang itinurok lang sa akin ay kung sakali lang daw na magkaroon ako ng infection, ganun. Okay, bye!